May hamon ang chairperson ng House Committee on Justice kay dating Congressman Zaldico kung totoo nga posible siyang maging testigo sa isang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dapat daw umuwi muna siya ng Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Zaldico is willing to testify on our behalf dun sa graft and corruption issue. Ang pasabog daw na testigo ng grupong naghain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos hindi raw basta-bastang makakaharap sa kamera. Ayon kay Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro na chairperson ng House Committee on Justice. Kung gusto raw tumestigo ni dating Congressman Zaldico, kailangan nitong umuwi ng Pilipinas. Dapat lahat ng witnesses under oath, which therefore means you have to come and take your oath before you give your testimony. Ang magiging issue na nga lang dyan, because he is a fugitive and he is facing the possibility of being arrested. Will he be willing to compromise that possibility of being arrested to be able to appear before any investigative body? Pero hindi ba pwedeng via video call na lang ang pagtestigo at gawin ang panunumpa sa Embahada ng Pilipinas kung saang bansa man naroon si Ko? I haven't seen that under the rules. Ang nasa ilalim po ng rules ng impeachment, dapat sa Justice Committee Chair, panunumpaan lahat ng affidavits and counter affidavits. And that includes the giving of testimony before the Justice Committee. Ang huling lokasyon ni Ko ay sa Lisbon, Portugal, ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla. Si Ko ang nagdawit kay Pangulong Marcos sa bilyon-bilyong pisong insertions at kickback umano sa 2025 budget, bagay na dati nang itinanggi ng Malacanang. Sa ngayon, sa tatlong impeachment complaints, iisa pa lang ang opisyal na natanggap ng Office of the House Secretary General at nai-transmit na sa Office of the Speaker. Ang ikalawa at ikatlong impeachment complaint hindi tinanggap noong Huwebes ng Office of the Secretary General dahil nasa abroad si House Secretary General Sheloy Garafil para tumanggap ng award. Kung magpang-apang-abot yan sa plenary, it depends kung alin ang unang makakarating sa Justice Committee. If it will be the first impeachment complaint, which will be referred to the Justice Committee, technically, applying the Francisco ruling, it already bars the two subsequent complaints. Kung i-transmit nila ng sabay-sabay, at the same time, the three impeachment complaints to the Justice Committee, this is my opinion, we will be prompted to consolidate all those three. Patuloy naming sinusubukang makuna ng pahayag ang kampo ni Ko at Secretary General Garafil. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras.